Sa nakaraang tagpo ay natapos tayo sa kanilang campsite kung saan makikita dito ang patay gutom na si Chu Xian na may dalawang ghost whisperer sa likuran nito. At kasalukuyan nitong bihag ang lahat ng kasamahan ng ating bida maging si Lin Hong na matalik niyang kaibigan. At maya-maya pa ay nag-umpisa na ang labanan sa mga ito kung saan agad nang sumugod ang dalawang ghost whisperer sa mga bihag upang unang paslangin lahat ng mga ito. Na agad namang inaksyonan ng ating bida at matagumpay nitong napaglaho ang mga ito. Habang makikita namang tila nahihirapan si Chu Xian kay Xia Yuning bilang kanyang katagisan ng lakas. At talagang halatang halata sa mukha nito ang kanyang paghihirap sa laban habang iniisip nitong talagang wala siyang magiging laban kay Yuning na masama para sa kalagayan niya. Dahilan upang mapilitan itong muling yutisan ang mga ghost whisperer upang tulungan siya. Na makikitang agad namang nasabi ni Ye Xinghe habang naka-activate ang kanyang starred sight. Kaya naman makikitang agad na nakapaghanda si Yuning sa mga ito. At maging si An Shuyan nakasali sa nagaganap na labanan. At maya-maya pa ay isang malakas na pagsabog ang naganap na kagagawa ni Chu Xian sa tulong ng kanyang mga ghost whisperer. Dahilan ng pagkalat ng makapal na usok na matagumpay na pumihil sa pagkilos ng ating mga bida. At maya-maya pa ay nabigla si Ye Xinghe sa kanyang napagtanto at agad niyang iniutos sa lahat na magpigil ng hininga dahil ang makapal na usok ay may halong lason na makikitang agad din namang nagsisanudan. At may napansin din ang ating bida sa makapal na usok na kanyang ipinagtaka. At sa isip-isip niya ay mukhang tumakas na naman ang patay gutom na si Chu Xian at kung sakali namang umatake ang mga ghost whisperer nito sa makapal na usok ay wala silang magiging laban sa mga ito. Kaya naman makikitang naghanda na ang ating bida ng susunod niyang gagawin. At malakas nga itong sumigaw upang makapaglabas ng napakalakas na enerhiya. Na makikitang epektibo upang matanggal ang makapal na usok. At makalipas ang ilang sandali ay tuluyan nang naglaho ang makapal na usok na may halong lason. Habang makikitang naghahabol ng hininga ang ating bida dahil sa matagal na pagpipigil ng matagal ng paghinga. At maging si Yuning at ang mga bihag na kanilang mga kasamahan na sumunod sa ating bida. At nagtataka namang iniisip ng ating bida kung bakit di lumabas ang ghost whisperer dahil kung nagkataong umatake ito sa kanila habang natatakpan ang paligid ay madali lang silang masasawi at agad nang ang iniutos ng ating bida na akawalan na lahat ng nakagapos nilang mga kasamahan na agad namang sinunod ni An Shuyan. At nagpatuloy ito sa pagmumuni-muni kung bakit di sila sinamantala ng mga ghost whisperer at ano pang hinihintay nito na mangyari. Nang tila mapagtanto ng ating bida na ang may-ari ng ghost whisperer ay isa sa kanilang mga kasamahan. At habang ang ating bida ay nasa malalim na pag-iisip ay napansin na ito ni Muyu na agad na nagtanong sa ating bida kung anong problema. At maging si Lin Hong ay nagtanong na din dito at tinanong pa nito kung okay lang ba ang ating bida. Na ikinagulat ng ating bida dahilan upang magtaka ang kanyang brother Lin Hong. Kaya naman tumugon din ang ating bida nang may matamlay na ekspresyon sa pagsasabing okay lang naman siya habang tila alam na nito kung sino ang may-ari ng mga ghost whisperer. At maya-maya pa ay may tumawag sa pangalan ng ating bida at ito ay ang babaeng cultivator na kamukha ni Tenten sa Naruto na sinasabing gusto niyang may stay sa tabi ng gwapo nating bida. Habang makikita naman si Xia Yuning na nakatingin sa mga ito habang kinakalagan ang kanilang mga kasamahan at makikitang tila nagseselos ito dito. At maya-maya pa ay lumapit na din sa ating bida ang dalawa nilang mentor habang tinatanong ito kung anong susunod nilang gagawin. Na tinugunan lamang ng ating bida sa pagsasabing alam na niya kung sino ang may-ari ng mga ghost whisperer. Sabay seriusong sinabing isa ito sa kanilang mga cultivator na nandito. Na ikinagulat naman ng mga ito habang tila pari-parihong kinakabhan. At agad ding tinanong ni Lin Yi kung sino ito upang maasikaso na nila. Habang makikita naman si An Shuyan na sinasabing impossible itong mangyari. Na tinugunan naman nito sa pagsasabing lagi niyang inaalam kung sino ito at ngayon ay nalaman na niya ang totoo subalit di niya ito pwedeng pangalanan dahil sa kapangyarihan nito ay madali lang nitong mapapaslang silang lahat. Na tinugunan lamang ni An Shuyan ng pagtatanong kung talagang mas malakas ito sa kanilang lahat ay papaanong hindi pa ito umaatake na tinugunan ng ating bida sa pagsasabing di niya alam ang dahilan marahil ay ayaw nitong magpakilala subalit isa lang ang sigurado kung saan si Xia Yuning lamang ang pakay nitong makuha.
At nagkaroon ng kunting katahimikan sa mga ito nang biglang. Malakas na sinigawan ni Zhao Ninger si Xia Yuning at mariin nitong sinisisi sa mga nangyayaring problema. At dagdag pa ni Xiao Ninger na kung hindi sana ito sumama ay sa trial day nila ay hindi sana ito mangyayari kasabay ng mariin nitong pagpapalayas kay Xia Yuning. Na mariin din namang pinatigil ni An Shuyan sa kadahilanang talagang malungkot na si Xia Yuning. Subalit tinugunan lamang ito ni Xiao Ninger sa pagsasabing wala itong karapatang malungkot. Kaya naman ang ating bida na mismo ang nagpatigil dito na agad din namang sinunod ni Xiao Ninger. At maging ang iba pang mga cultivator na kanilang kasamahan na makikitang tila natatakot sa ating bida. Maya-maya pa ay nagtanong na din si Yuning sa ating bida kung sino ang Ghost Whisperer. Na tinugunan lamang ni Xinghe sa pagsasabing di pa niya maaaring sabihin kung sino ito sa ngayon. Na sinang-ayunan naman ni Yuning na tila naiintindihan nito si Xinghe. At kabadong sinabi ng ating bida na kung sakaling umatake ang Ghost Whisperer pagsapit ng gabi, ay di niya alam kung papaano pa sila mapoprotektahan ng kani-kanilang sariling lakas. At sumapit na nga ang gabi kung saan makikitang tila balisa ang lahat sa papwedeng mangyari kung sakali at maging ang ating bida na tila kinakabhan sa pag-iisip nito. Nang biglang isang cultivator ang marahang papalapit sa likuran nito. At ito ay si Linhong na tila may gustong sabihin sa ating bida. At sinabi na nga nito na gusto niyang makausap ang ating bida sa ilang sandali na sila lang dalawa na sinang-ayunan naman nito. Kaya naman makikitang tumayo na din ito sa kanyang kinauupuan. Kung saan agad naman itong tinanong ni Yuning kung saan ito patungo. Na tinugunan nito sa pagsasabing may pag-uusapan lamang silang dalawa ng kanyang brother Linhong. At tuluyan na ngang lumisan ang mag-brother kung saan makikitang nakapanood sa dalawa sina Xia Yuning at An Shuyan. At sa ilalim ng maliwanag na buwan sa may bangin. Makikita ang dalawang mag-brother na tila may date. Kung saan unang nagsalita si Linhong at kalmado niyang tinanong ang ating bida kung kailan pa nito nalaman na tinugunan naman ni Xinghe sa pagsasabing matagal na niyang pinaghihinalaan ito sa mahabang panahon. Na tinugunan lamang ni Linhong sa isa pang pagtatanong kung dahil ba ito sa demon spell sa kanyang braso na sinang-ayunan naman ng ating bida. Kaya naman makikitang tila nakahinga ng maluwag si Linhong sabay higa sa lapag habang sinasabing akala niya ay may itago niya ang kanyang pagkakakilanlan hanggang sa magtagumpay sila subalit di niya sukat akalaing malalaman ito ng ating bida dahil lang sa blood demon sa kanyang braso. Na tinugunan naman ni Xinghe sa pagsasabing di siya sigurado kung ito nga dahil lang sa blood demon spell nito dahil malaking opportunity para dito ang makapal na usok subalit di ito umatake kaya naman nagdadalawang isip talaga siya at dagdag pa ng ating bida na pinaghihinalaan niya nga ito subalit ayaw niyang maniwala na kalaban nga ito kaya naman inintay niyang ito na mismo ang magsabi ng katotohanan. At sabi pa ng ating bida habang may malungkot na mukha na ng oras na kausapin siya nito ay nasigurado na niyang ito nga ang may-ari ng Ghost Whisperer o ang Dark Messenger. Na agad namang sinang-ayunan ni Linhong sa pagsasabing wala namang pinagkaiba kung alam ng ating bida. Kaya naman nagtanong na si Xinghe dito kung bakit nito nagawang idamay ang mag-inis-inting cultivator. Na tinugunan lamang ni Linhong sa pagpapasalamat dito dahil sa naging mag-brother sila. At dagdag pa nito na kung gusto ba ng ating bidang malaman ang istorya niya dahilan ba't niya ito ginagawa. Na tinugunan naman ni Xinghe sa pagsasabing bago ito magkwento ay may gusto muna siyang sabihin. At ito nga ay kahit ano pa ito o ano pang nagawa nito ay ituturing parent niya ito brother. Na ikinasiya naman ni Linhong habang nakatingin sa maliwanag na buwan at makikitang kabundukan. At nagumpisa na nga ito sa pagkukwento ng kanyang buhay kung saan nagmula ito sa isang clan na may ilang daang tao lamang sa ilalim ng City Lord Demesne. Ang kanyang ama at kuya ay isang sundalo dito sa ilalim ng North Guardian Lord ng National Defense Army. Sa nagdaang 7 taon panahon ng Northern War, ang mga barbarian ay sumugod sa kanila ng may napakaraming dami. Na matagumpay namang na-wipe out ng kanilang army ang mahigit 70,000 sundalo. Subalit namatay ang kanyang 3 uncle sa naganap na laban at tanging ama lang niya ang nabuhay. At nang makauwi sa capital ang kanyang ama ay itinaas ang ranggo nito sa Sergeant General. Kaya naman napatanong ang ating bida sa kung anong nangyari.
At nagpatuloy ito nang may galit sa mukha at mariin niyang sinabi na dahil sa agsulpot ng sakam na pinuno ng Northern Palace, ay inagbintangan nito ang kanyang ama sa salang di naman nito ginawa at naparusahan. At ito ang nagakulong sa kanyang ama matapos nito itong ma-frame up. At maging ang Northern City Lord na direct superior ng kanyang ama ay pinabayaan ito. At nang ikalawang araw nito sa bilangguan ay nakitang wala na itong buhay dahil daw naglason ito upang matakasan ang sintensya nito na di naman nito ginawa. Subalit habang nanggagalaiti si Lin Hong ay mariin niyang sinabing sinong maniniwala na magpapakamatay ang kanyang ama sa paraang malabo namang mangyari. Kaya naman mariin itong sinabi na ipaghihiganti niya ang pagkamatay ng kanyang ama at mga tiyuhin na marangal na naglingkod sa bayan. At nang matapos ito ay nagtanong si Ye Xinghe kung dahil ba dito ay gagamitin niyang panakot si Xia Yuning sa Northern City Lord. At dagdag pa ng ating bida na ginagawa lamang ni Lin Hong maging mahirap ang pamumuhay nito. Na tinugunan naman ni Lin Hong sa pagsasabing kung pababayaan niya ito ay walang mapupuntahan ang mahihirap. At dagdag pa nito na ang isang cultivator ay di magagawang humarap sa buong Zhou Empire subalit mariin din itong sinabi na may sarili silang organisasyon at kumakalat na ito sa buong Zhou Empire na pinaghandaan na ng isang century. Sabay sabing ang ating bida ay gaya nilang commoner kaya bakit di ito sumali sa kanila. At habang magkatinginan ang dalawa ay mariing sinabi ng ating bida na di siya sasali sa kanila. Kaya naman mariing tinanong ni Lin Hong si Ye Xinghe kung ayaw ba nitong makaganti sa Dark Moon Supreme Family at matulungan ang gaya nitong commoner. At dagdag pa nitong panghihikayat na isa lamang siyang First Heavenly Realm subalit nang sumali siya sa organisasyon nila ay naging malakas siyang Summoner o Dark Messenger na may lakas ng Fifth Heavenly Realm. At sa lakas ng ating bida ay baka magawa nitong maging Sixth Heavenly Realm o mas mataas pa. Na tinugunan lamang nito sa pagsasabing di sila magkatulad ng pananaw. At nang kausapin siya ni Chu Xian ay napaisip din siya ng malalim sa kung anong gagawin. Subalit sa nakikita niya bagamat posibleng magtagumpay nga ang mga ito subalit maraming mapapaslang sa proseso. At magsasalita pa sana si Lin Hong nang biglang sinabi ng ating bida na kung magtagumpay silang masira ang buong Zhou Empire at nagkataong bumalik ang Demon King ay walang nang makakatapat dito na magdudulot ng mas maraming pagkasawi. Kaya naman muling nagtanong si Lin Hong kung wala bang balak na gumanti ang ating bida sa Dark Moon Supreme Family at ipaghihiganti ang sarili niyang clan. Na agad namang sinalungat ni Ye Xinghe sa pagsasabing gaganti siya sa mga ito. Para sa kanyang clan subalit may sarili siyang daan para gawin yun at hindi ang daan na binabaybay nila Lin Hong. Dahilan upang sandaling mapaisip ito sabay sabing dahil aayaw ng ating bida na sumali sa kanila ay di niya siya pipilitin. Subalit mariin pa nitong dagdag na anumang maging kapalit ay kukuhain niya si Xia Yuning sa kanila. At sabi pa nito na matagal na nilang pinagplanuhan ito at inintay ang pagkakataong pumunta si Xia Yuning sa trial day kaya naman di niya hahayaang may humadlang sa kanila maski pa ang ating bida. Na tinugunan naman ng ating bida na wala nang magagawa ang paghihiganti nito at di nito mabubuhay ang kanyang ama kung sakali. At dahil sa pagpipilit ng ating bida ay napatanong na lang si Lin Hong kung nagkakagusto na ba ito kay Xia Yuning. At biglang nagkaroon ng kaunting katahimikan sa pagitan ng dalawa kung saan makikitang nagkakatitigan lamang ang mga ito. Nang biglang sinabi ni Lin Hong sa ating bida na di niya alam kung anong ginawa ni Xia Yuning dito subalit isa lang ang malinaw yun ay ang malabo silang magkatuluyan. At magsasalita pa sana si Ye Xinghe nang biglang magtanong si Lin Hong kung inaakala ba nito na papayag ang Northern City Lord na makasal ito sa isang aliping gaya ng ating bida. At dagdag pa nito na ang lahat na ipinapakita ni Yuning sa ating bida ay dahil lamang sa napapakinabangan pa ito nito subalit sa oras na di na nito kailanganin si Ye Xinghe ay agad nalalabas ang totoo nitong kulay. Na tinugunan naman ng ating bida sa pagsasabing wala sa isip niyang magpakasal dito dahil alam niya ang pagkakaiba nila at dagdag pa nito na ginagawa lamang niya ito dahil alam niyang ito ang tama. At di na dapat pang nadadamay ang mga innocenting cultivator. Na seryusong tinugunan ni Lin Hong sa pagsasabing masyadong mababaw mag-isip ang ating bida. At dagdag pa nito na lahat ng mga noble ay makasalanan at isang halimbawa na ang ginawa ng mga ito sa kanyang ama at maging sa clan ng ating bida at ang isang mataas na pangarap ay kailangan ng ilang sakripisyo upang makamtam.
na ikinatahimik ng ating bida dahil sa kanyang mga narinig. At malungkot nitong sinabi na sa tingin niya ay mali ang pananaw ni Lin Hong at mga ginagawa nito dahil sa di tamang pagsasakripisyo. Na seryusong tinugunan ni Lin Hong sa pagsasabing masyado na siyang napalalim sa kanyang pinapaniwalaang tama kaya wala na itong atrasan para sa kanya. At dagdag pa nito na kahit ano pang pilit ng ating bida ay walang silbi para sa kanya at sinabi din nito na kung gusto ng ating bida ay makakasali siya sa kanila at kung hindi naman ay magkanya-kanya na silang dalawa. Dahilan upang wala nang masabi pa ang malungkot nating bida para sa kanyang brother Lin Hong. At maya-maya pa ay napagtanto nito ang sinabi ni Lin Hong kaya naman nalulungkot itong nagtanong kung di na ba sila magiging magkaibigan. Na tinugunan naman ni Lin Hong sa pagsasabing dapat na itong magising sa katotohanang magkaiba sila ng layunin at magkaiba sila daang binabaybay na sa tingin nila'y tama. At dagdag pa nito na baka pati ang clan ng ating bida ay madamay na lubhang ikinagulat naman nito. At malakas na sinabi ni Xinghe na baka may pag-asa pa itong sumuko na sa kanyang ginagawa. Nakalmadong tinugunan ni Lin Hong sa pagsasabing di na magbabago pa ang isip niya. Na ikinagulat ng ating bida at agad nang sinabi ni Lin Hong na sinabi niyang lahat ito sa ating bida dahil itinuturing niya itong kaibigan subalit dahil sa di ito sumama sa kanya ay magkalaban na sila at wala itong magagawa sa lakas na meron siya. Kahit pakilan at dagdag pa nito sa ating bida na wala nang makakapigil pa sa kanya na kahit sino sa mga kasamahan nito. Nang biglang magbago ang pakiramdam ng ating bida at tila lumabo ang kanyang paningin habang nakatingin kay Lin Hong. Na umabot pa sa puntong di na nito matagalang tumayo kaya naman makikitang bumigay na din ang mga tuhod nito habang iniisip na mukhang nalasan siya ni Lin Hong. Kaya naman napatanong na lang ang ating bida kay Lin Hong kung papaano at kailan siya nito linason. Kaya naman makikitang seryusong lumapit si Lin Hong dito sabay sabing wag nang mangarap pa ang ating bidang mapipigilan siya nito. At dagdag pa nito na talagang nakakahanga ang talento ng ating bida at kung sumali lang ito sa kanila ay magiging isa pa itong peerless expert subalit sa ngayon ay napakamahina pa ng ating bida na di man lang magawang humarap sa kanya. At habang papaalis ay mariin niyang sinabing dadalhin na niya si Xia Yuning na makikitang pinipigilan ng nahihirapan nating bida. At habang naghihirap ay sinusubukan niyang ma-activate ang kanyang chi na makikitang tila linagyan ng selyo ng lason ni Lin Hong. At dahil sa pagtitiis ay nagawa nitong magamit ang kanyang start sight habang naghihiyaw ng malakas. At lumipat ang eksena sa kanilang campsite kung saan makikitang nakabalik na si Lin Hong dito. Habang makikitang lahat ng kasamahan ng ating bida ay nakahandusay sa sahig sa di malamang dahilan. Na makikitang maging si Xia Yuning ay walang magawa na nakahandusay kasama ng iba. At maya-maya pa ay linipitan na ito ni Lin Hong habang sinasabing wala nang makakapigil pa sa kanya sa mga oras na ito. Nang biglang nakaramdam ito ng di maganda na kayang agad na liningan habang makikita ang pagkabigla sa mukha nito. At ang naramdaman nito ay ang ating bida na matagumpay na nakaligtas sa lason at kasalukuyang papasugod dito. Dahilan upang mapatanong na lang ito na kung papaanong nagawa ng ating bidang ma-resist ang kanyang ipinagmamalaking dark poison habang naghahanda ng isang pag-atake. At matagumpay nga nitong na-summon ang kanyang demon blood bear at mayabang nitong sinabing di parent siya mapipigilan ng ating bida kahit pa nagawa nitong makatakas sa kanyang dark poison. At agad nang sinalubong ng Blood Demon Bear ang papasugod nating bida na nagulat sa biglaang paglitaw nito. Subalit agad din naman itong naiwasan ang atake ng halimaw na nagdulot ng pagkasira ng lupa. Naikinabigla ng ating bida dahil sa lakas ng Demon Blood Bear. At sa unang pagkakataon ay ginamit na din ng ating bida ang tunay na flame martial arts na malayo sa kanyang Blaze Flame Blade. At matagumpay niyang napatama sa malaking halimaw. Naikina siya ng ating bida habang makikitang umungol lamang ang Demon Blood Bear na animoy di nakatanggap ng pinsala. Nalubhang ikinagulat ng ating bida lalo pa nang magsimula na itong mapahilim ang pinsalang dulot ng atake ni Xinghe. At sa isip-isip niya na mukhang di totoo ang Demon Blood Bear na sinumon ni Lin Hong. Nang biglang pumasok sa isip ng ating bida na ang Demon Blood Bear ay gawa lamang sa isang dark chi na kagagawa ng chi ni Lin Hong.
Kaya naman napangiti pa ang ating bida habang naghahanda ng isang malakas na atake na sa palagay niya'y epektibo sa dambuhalang uso. At habang naghahanda ang ating bida ay agad itong inatake ng halimaw subalit di man lang nito nadempian ang katawan ng ating bida dahil tila unti-unting natutunaw ang kamay ng uso. At maya-maya pa ay pinalabas na nga ng ating bina ang Toledo niyang chi upang siyang maging pang-atake dito. Na makikitang matagumpay na tumama dito at talagang epektibo sa Demon Blood Bear na unti-unting natutunaw dulot ng chi ng ating bida. At nagdulot pa ito na isang malakas na pagsabog na maging si Ye Xinghe ay naapektuhan ito dahilan ng kanyang pagtilapon sa isang puno. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan agad na sanang kukuhain ni Lin Hong si Xie Yuning nang biglang umatake si Ye Xinghe na ikinagulat nito. At magaganap na nga ang matinding labanan sa pagitan ng magkaibigan kung saan ilalabas na din ni Lin Hong ang natatago niyang kakayahan. Sa pagpapatuloy din ay isa sa dalawa ang malalagay ang buhay sa kapahamakan. Kaya naman lalo pang titindi ang labanan ng dalawa. Kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang sa ganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng komento para friends na tayo Lodi.